Mga kapatid, meron ako nakita kamakailan lang na video na ngayon ko lang na-realize yung napakagandang paglalahad niya ng analogy between a glove sa ating mga Pilipino gloves and yung sa atin. Ano ba ang pagkakapareho ng isang tao sa isang glove o gloves? Di ba? As we like to call it. Siyempre, as usual, gusto kong someday mapanood ng anak ko to kasi baka makalimutan ko na. Siyempre, hindi naman lahat ng tumatakbo sa isip natin o nare-realize natin maaalala ko pa o may paliliwanag ko pa in that manner. Sabi nung babaeng yon na napanood ko, yung mga glove daw ay nilikha in the image and likeness of our hand. So, kapag ka yung kamay natin, ipinasok natin doon sa glove, nagkakaroon ng silbi yung glove na poproteksyonan yung kamay natin, useful siya. Pero kapag yung glove na yan, inalis natin yung kamay natin, wala siyang saysay. Ganun din sa tao, na tayong mga tao, itong katawan natin, ito, lahat ng meron tayo, this is a shell. We are created like a glove. A glove is created in the image and likeness of a hand. And tayo naman create in the image and likeness of Christ, of God. Na para ang Panginoon ay manirahan sa atin. Na kapag tayo ay pinuno ng mga masasamang elemento at hindi na-drive natin away yung Panginoon, we are already spiritually dead. Kaya nga pag, di ba may mga kasabihan, mahina kasi siya. Kaya sinaniban yan, mahina siya. Kaya nagkasakit yan, mahina kasi siya, bumaba ang immune system, weak, depressed kasi siya. Pero alam niyo sa totoo, malayo tayo kasi sa Diyos kapag nangyayari yung mga bagay na yun. Sometimes before natin isipin lagi na kailangan ko ng maraming pahinga, maraming vitamins, kailangan yon, totoo yon para sa katawan na ito. Pero sa lahat ng moments ng panghihina natin, dapat nating unang tinitignan, nananahan ba sa akin si Kristo? Paano siya maninirahan sa atin? Through love, through forgiveness, through gratefulness, di ba? Yung masyado kang grateful lang. Kasi madalas sa buhay natin, utangin ang iniisip mo na yung problema mo. Yung kotse ko nasira, ano bang gagawin ko doon? O kaya iniisip mo, may gagawin na naman ako bukas, makapagod na naman ako. Makikita ko na naman yung mga buwisit na tao. Ganito na naman. Masakit na naman yung ngipin ko pagkagising ko bukas. Pero putang ina, ang dami-daming okay. Ang dami-daming tinitake natin for granted. May bubong pa rin naman ako may tulugan pa rin ako. Nandito pa rin yung gamit ko. And most importantly, buhay yung mga mahal ko sa buhay. Malakas ako, may kamay ako, hindi ako bulag, I'm healthy, nakakalakad ako. Ang dami, sobrang tangina, sa dami ng misfortunes at saka struggles. Yung hirap ba na pinagdadaanan natin sa buhay? Marami yan stuck ka ng traffic. Ako, hirap na hirap ako doon traffic, na-delay ka, nainitan ka, na-dehydrate ka, sumakit yung ulo mo sa init, nahilo ka, ang daming, yun palang struggle na ng pangkaraniwang tao pagpasok sa trabaho or to get somewhere,
to get things done, di ba? Pero tangina, mas marami pa pala doon yung dapat nating ipagpasalamat. So isa yun sa mga sikreto para manirahan yung Panginoon sa'yo. Ipagpasalamat mo lahat. Ako, ang dami kong struggle sa buhay. Pero, tapos nagkaroon pa ako ng anak. It's a responsibility. Tuwing napapagod ako, o tuwing nasasaktan ako, o tuwing nag-aalala ako sa, tangina, wala na akong pera. Tangina. Baka yung anak ko, walang ano. Ako lang yung makakasama niya, alis yung mama niya. Every time na naiisip ko yung mga struggle ko, naiisip ko, tangina, binless nga ako ng anak eh. Tangina, ayos na, di ba? Talagang mas marami at mas higit yung blessing. Minsan yung nirereklamo mo, yun pala yung pinapanalangin mo, di ba? Yun yung pinapanalangin mo before, and then nung binigay sa'yo, nagrereklamo ka. And so many times sa buhay ko, nangyayari yun. Hindi ko sinisisi na nakuha ko yung pinanalangin ko. Siyempre, grateful ka doon. Kaya lang, yung help na ina-expect mo, yung help o reaction ng mga mahal mo sa buhay, o yung help, yung assistance. Pero, minsan iniisip ko na lang, tayo na, lalaki ako eh. Tayo, huwag ka nang isipin. Okay na nga. Ganun lang. Sa madaling salita, ang dami na nanalangin, sana may trabaho ako. Pero pag may trabaho tayo, struggle sa atin yung pagpunta ron. Ayaw mo pala yun. Diba? Ibig sabihin, dapat pinagpapasalamat lahat para manirahan sa atin yung Panginoon. Kasi, putya, nilikha kita. Ang healthy mo, di ka pa magpasalamat. Diba? Yun yung sasabihin malamang ni God eh. Paano ako maninirahan sa'yo? Di ka nagpapasalamat, di mo ako tinatawag. Kapag maligaya ka, nakalimutan mo ako. Binigyan kitang anak, magrereklamo ka pa. Binigyan kitang trabaho, magrereklamo ka pa. Diba? Paano I think that's the first step eh. Pasalamat ka sa Diyos ng buong puso eh. And then, be kind. Pilitin mong maging kind. Pilitin mong maging good man or woman. Yun lang muna eh. And then kahit anong mangyari dito, mas marami ka pa rin ipagpapasalamat talaga eh. Kung susuriin, no matter how painful. Mahirap lang talaga. Siyempre, pag may painful, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan eh. Sakit ng ngipin ko. Hindi ako makagalaw ng maayos. Parang hinihiwa din yung mata ko. Parang sinasapak-sapak ako sa panga, parang binubutas yung bunganga. Pero di ba? Mas maraming dapat ipagpasalamat. That's what I'm trying to say. Pagka naging ganun ang orientation mo, anak ko, lalo na yung anak ko, na kunwari hindi niya nakuha yung laruan na gusto niya, pero may bahay ako, may iniinom akong tubig, may gatas ako, may mga daliri ako sa kamay, wala akong sakit. Pag yun ang una mong tinignan, ang dami-dami kong pagpapasalamat. May ilaw kami, may tubig. Yun pa lang. Kasi yung iba wala. Tapos yung purpose mo, may isip mo, paano ko kaya bibigyan ng ganun yung wala? Wala silang kuryente, wala silang tubig. Putya. Doon napapasok yung mga ideas na pwede mong ikayaman, di ba? Pagka may intention kang gumawa ng mabuti, baka ililid ka na naninirahan sa iyo yung Diyos, baka i-bless ka na yan ng mga ideas, ng skills, ng resources. Gustong tumulong nitong batang to. Bigyan ko nga to ng skills, resources, and opportunities na makatulong, and at the same time, i-bless ko siya, yumaman siya. Dapat pala ganun yung mindset ko nung maliit ako. God bless.